Narito na ang mga news scoop ngayon. Construction worker patay matapos pagsasaksakin ng kaibigan. Bangkay ng lalaking may mga saksak sa dibdib natagpuan sa Pinugay River sa Antipolo. Grade 12 student pinagsasaksak hanggang sa mapatay dahil sa pagkakalat umano ng sex video. Bea Alonzo natatakot na dahil wala pang anak sa kanyang edad na 36 anyos. At Martin Rivera balak pa rin magpakasal sa edad niyang 72. Exclusive, mga balitang na-scoop mismo ng DWIZ News Team. Ito ang DWIZ News Scoop. Ako si Dennis Antenor Jr. at narito mga news scoop ngayon. Truck na nahulog sa bangin, foreman nasawi. At construction worker patay matapos pagsasaksakin ng kaibigan. Narito ang news scoop ni Daryl Justin. Sinaksak hanggang sa mapatay ang isang lalaki ng kanyang kaibigan sa Cainta, Rizal. Ayon sa otoridad, sangkot sa krimen ng isang tricycle driver na suspect at isang construction worker na biktima. Sa kuha na CCTV na ibinahagi ng Cainta Rizal Police Station, sunod-sunod na pinagsasaksak at pinagtataga ng salarin ang biktima. Dahil sa mga natamong sugat sa insidente, dead on the spot ang construction worker. Sa salaysay ng asawa ng biktima, matagal nang may alitan ng kanyang asawa at ang suspect. Sa isinagawang follow-up operation ng mga pulis, nahuli ang suspect matapos matuntun ito sa bahay ng kanyang kapatid. Samantala, nahaharap sa kasong murder ang suspect. Samantala, nasawi sa daan ang isang foreman sa Toledo, Western Cebu matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nitong dump truck. Ayon sa otoridad, may sakay ang truck nang hindi bababa sa 8 individual nang mahulog ito sa bangin. Sa investigasyon, papuntang Toledo City ang truck na minamaneho ni Michael Bastida mula sa Dumanhug nang mag-shortcut ito sa pababang kurbadang daan sa Barangay Lamak. Tinangka ni Bastida na iswerve ang truck ngunit nawala naman ito ng preno at dumausdos pababa at nahulog sa bangin at lahat ng mga pasahero ay tumilapon mula sa impact. Lahat ng 9 na pasahero ay dinala sa ospital, ngunit ang kanilang foreman na si Jerome Pasigna-Signa ay idineklarang dead on arrival. Samantala, nakakulong na si Bastida at nahaharap sa mga kasong paglabag sa reckless imprudence resulting to homicide, multiple physical injuries at damage to property. Bangkay ng lalaking may saksak sa dibdib natagpuan sa Pinugay River dyan po sa may Antipolo. Naritong news scoop ni Kim Gomez. Nakasilid sa sako at tadtad ng saksak ang isang lalaki nang matagpuan ng mga otoridad sa Antipolo City. Ayon sa pulisya, nakita ng ilang naglalarong bata sa ilog ang biktima sa loob ng isang sako. Sa pagsusuri, hindi bababa sa 3 ang natamong saksak ng lalaki. Mabilis namang nalaman ang pagkakakilanlan ng biktima na isang 27 anyos nang kilalanin ng kanyang pamilya na ilang araw nang nawawala. Hinala ng pulisya na biktima ng hold-up ang lalaki at nanlaban hanggang sa humantong sa kalunos-lunos na pagpatay dito. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa kaso. At yan ang news scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Grade 12 student pinagsasaksak hanggang sa mapatay dahil sa pagkakalat umano ng sex video. Naritong news scoop ni Ralph de la Cruz. Pinagsasaksak hanggang sa mapatay ang isang grade 12 student dahil sa pagpapakalat umano ng sex video ng isang babaeng estudyante sa Hinigaran, Negros Occidental. Ayon sa Hinigaran Police, ang 17 anyos na biktima ay pinagsasaksak ng 2 hindi pa nakikilalang individual na dumating sakay ng motorsiklo habang nakaupo ito sa isang bangko ilang metro ang layo mula sa kanilang bahay. Nagtamo ang biktima ng mga saksak sa iba't ibang parte ng katawan dahilan ng agaran niyang pagkamatay. Tinitingnan ng pulisya ang paghihiganti bilang posibleng motibo sa insidente dahil ang biktima ay nakusahan ng pagkalat ng sex video. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph de la Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Lalaki binaril ng kasuntukan, patay. Naritong news scoop ni Jen Patrolya.
Bala ng baril ang tumapos sa buhay ng isang lalaki makaaraang pagbabarilin ng dalawang kasuntukan nito sa Silang, Cavite. Kinilala ang biktima na si Christian Caringal. Naaresto naman ang isa sa dalawang sospek na kinilala lang sa alias Doming habang nakatakas ang kasamang si alias Jerome. Sa ulat ng pulisya, pinagtulungan umanong bugbugin ng dalawang sospek ang biktima. Nagawa pang manlaban ng biktima sa mga sospek, subalit dito na siya pinagbabaril ni alias Jerome. Kahit duguan, nagawa pang makatakbo ang biktima at nakarating sa bahay ng kanyang kaibigan, subalit bumulagta sa semento. Agad na naitakbo sa paggamutan ng biktima, subalit idineklarang dead on arrival ng sumuring doktor. Target naman ng manhunt operation ang isa pang salarin sa krimen. At yan ang aking news scoop. Ako si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Barangay Chairman at Mrs. Nasawisa, ambush. Narito ang news scoop ni Kim Gomez. Patay sa pananambang ang isang mag-asawa ng hindi pa nakikilalang salarin sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Kinilala ng otoridad ang mga biktima na sina Barangay Chairman Esmael Latif Mustafa at misis niyang si Rahima Maulana, sekretary ng Barangay Bulibod ng nasabing lalawigan. Ayon sa Sultan Kudarat Municipal Police Station, nangyari ang pananambang habang papauwi na ang mga biktima. Naglalakad umano ang mag-asawa sa kalsada nang biglang sumulpot ang mga armadong kalalakihan at pinagbabaril sila. Nang makitang patay na ang mga biktima, mabilis na tumakas sa mga sospek, bit-bit ang mga armas na ginamit sa krimen. Nagsasagawa pa ng investigasyon ng pulisya upang malaman ang pagkakakilanlan ng mga sospek at motibo sa krimen. At yan ang news scoop. Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Isla ng Boracay nakapagtala ng mahigit 70,000 na turista sa unang 2 linggo ngayong Agosto. Naritong news scoop ni Richard Bertuso. Nakapagtala ang Malay Municipal Tourism Office ng mahigit 70,000 tourist arrivals sa Isla ng Boracay sa loob lamang ng unang 15 araw ng kasalukuyang buwan ng Agosto sa kabila ng habagat season. May kabuang 76,540 tourist arrivals para sa nasabing panahon at nangunguna pa rin ang mga domestic tourists na mayroong 58,273 tourist arrivals. Pumapangalawa naman rito ang foreign tourists na mayroong 17,258 na tourist arrivals habang ang overseas Filipinos ay mayroong 1,008 tourist arrivals. Mula dito sa DWIC, NOS FM 89.5 Western Visayas, Richard Cordero Bertuso, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bea Alonzo natatakot na dahil wala pang anak sa edad na 36 anyos. At Martin Rivera balak pa rin magpakasal sa edad niyang 62. Alamin sa Ice Spotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, tahasang inamin ni Bea Alonzo na may takot na siyang nararamdaman dahil 36 years old na siya ngayon pero wala pa rin siyang anak. Ayon sa aktres, pangarap niya rin na maging isang cool mom tulad ng kanyang inang si Mary Ann Ranolio pero hanggang ngayon ay single pa rin siya. Pero nangako si Bea na kung mabibigyan siya ng pagkakataon at maging mami na, ay sisiguruhin niyang magiging cool na mami siya sa kanyang magiging anak. Ngunit inulit na aktres na may takot na siyang nararamdaman dahil 36 years old na raw siya ngayon at hindi niya alam kung magkakaanak pa siya at kung kailan. Si Bea ay nananatiling single hanggang ngayon matapos na hiwalayan ng kanyang fiancé na si Dominic Roque. Hanggang ngayon ay hindi pa talaga alam ang punot dulo ng kanilang paghiwalay, bagamat maraming issue ang lumabas, kabilang na ang umano'y pagtanggi na aktor na pumirma sa conjugal papers na gustong mangyari ng ina ni Bea, habang ang isa naman ay nadiskubre umano ang pagkakaroon ni Dominic ng gay benefactor, ngunit lahat ng ito ay hindi napatunayan. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, sa edad na 62 years old, may balak pa rin magpakasal ni Martin Rivera. Ayon sa singer, bagamat hindi pa nila napag-uusapan ng kanyang girlfriend na si Ange Del Rosario, ngunit hoping umano siya na matawag silang husband and wife. Sinabi pa ni Martin na hindi siya against sa marriage at nakikita umano niyang doon din ang kapupuntahan ng relasyon nila ng kanyang girlfriend. Matagal na raw sila ni Ange at ito ang nagbibigay sa kanya ngayon ng kaligayahan, kung saan ito rin daw ang dahilan kaya't naging settled siya
calm at sobrang at ease at hindi na nagmamadali sa mga bagay-bagay. Ayon pa rin kay Martin, Ans completes him kaya't desidido siyang pakasalan ito. Lagi na lang umanong pabor sa kanya ang kanilang relasyon kaya't panahon na raw para ito naman ang magkaroon ng moment. Hindi naman daw nagtatanong si Ans tungkol sa kasal kaya nag-work daw ang kanilang relationship dahil alam umano nito na marami siyang responsibilidad sa kanyang mga anak sa una. At iyan aking balitang showbiz para sa impinang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinagmalaki ang tagumpay ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa loob ng 1 taon. DWIZ News Feed. 3,000 blood units ipinamahagi ng Philippine Red Cross sa mga pasyenteng mayroong dengue. DWIZ News Feed. Guerrilla fronts napahina na dahil sa focus military operations ayon sa National Security. DWIZ News Feed. Blue Economy Bill o roadmap na tutulong magkaroon ng sustainable ocean economy ang bansa approve na sa Senado. DWIZ News Feed. 88 billion pesos na 2025 budget ng Department of Agriculture itinutulak ng isang solon. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Sa pagbabalik ng News Scoop, mga estudyante sa elementary at high school sa Naga City babawasan ng oras sa paggamit ng cellphone habang nasa klase. Paano kumita sa Phones.app? Ang diskarte mamaya sa Rocket. Totoo nga bang ang kasabihang opposite attracts? Patunayan natin mamaya yan sa Let's Prove It! Step-by-step guide para makaiwas sa panganib na dulot ng volcanic smog o VOG sa DIY do-it-yourself. Hindi binabayaran ng overtime ng empleyado? Naku, bawal ito! Anak ni Jano Gibbs na babae, engaged na sa kanyang girlfriend. Ellen Adarna na starstruck sa ganda ni Christine Hermosa. Geneva Cruz muling bumalik sa pag-aaral. At dance group na pambato ng Pilipinas sa World Hip Hop Championship sa Amerika, tinanghal na champion. At alamin kung uulan o aaraw na ng dire-diretso sa Weather Report Live. Mga detalye sa pagbabalik yan ng News Scoop. Tinaguri ang calamity politics ang hakbang ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na i-donate ang mga buwis ng Davaoeños sa mga calamity-stricken cities at municipalities gayong ang kanyang sariling lungsod ay patuloy na dumaranas ng matinding pagbaha. Ayon kay Cagayan Economic Zone Authority o CEZA Administrator and CEO Secretary Katrina Ponce Enrile na ang ginawa ni Mayor Baste ay out of touch dahil ang mga nakinabang sa kanyang hakbang ay mas mayamang lungsod at munisipalidad kesa sa Davao. Nauna nang nagbigay si Duterte ng kabuang 14.5 million pesos na tulong pinansyal sa mga lugar na tinamaan ng kalamidad. Tig 1 million pesos sa 6 na lalawigan ng Luzon, 500,000 pesos bawat isa sa 11 lungsod sa Greater Manila area at 300,000 pesos bawat isa sa 10 munisipalidad sa iba't ibang probinsya. Dapat ding anyang tumigil na si Mayor Duterte sa pagiging drama queen at mag-focus na lamang sa isyu ng matinding pagbaha sa kanyang sariling bakuran. Dagdag pa ni Secretary Enrile, ang pamilya ng alkalde ay 6 na taon na nasa kapangyarihan subalit walang nagawa para malutas ang pagbaha. Ngayon, 6 na taon po sila doon. Imposible naman doon sa 6 na taon, hindi po umulan at hindi po nagkabaha ang Pilipinas at kung saan man lugar, kasama na po dun sa Davao o sa Mindanao. Kung magko-complain pa po sila
bakit hindi nila binigyan ng tuon at pansin yung lugar nila at inayos po nila? May 60 taon naman silang pwedeng gawin yon. Wag naman po naman sanang lahat ng mga problema ng bayan na ibabato na lang sa ating presidente ngayon. Yan ang tinig ni Cagayan Economic Zone Authority o CEZA Administrator and CEO Secretary Katrina Ponce Enrile. 15 million pesos na smuggled agri-products na kumpiska ng DA at BOC. Naritong news scoop ni Ralph de la Cruz. Aabot ng 50 milyong piso ang halaga ng smuggled agricultural goods na nakumpiska ng mga opisyal ng Department of Agriculture at Bureau of Customs kahapon. Sinalakay ng mga otoridad ang isang bodega na may 2 cold storages sa barangay Bangkulasi, Navotas City kung saan nasabat dito ang 325 tons ng puting sibuyas, kahon-kahon ng carrots, kamatis at mga garapon ng Chinese kimchi. Binigyang diin naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na walang kasiguraduhan kung ligtas kainin ng mga nasabing produkto dahil wala itong mga kaukulang papeles. Pinaniniwalaan namang nagmula sa China ang mga nasamsam na agri-products. Samantala, tukoy na ang consignee, subalit masusi pang iniimbestigahan kung sino ang may-ari ng bodega. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph de la Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga estudyante sa elementary at high school sa Naga City, babawasan ng oras sa paggamit ng cellphone habang nasa klase. Naritong news scoop ni Melvin Machado. Mula September 25, 2024, ipapatupad na sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralang pang-elemental at sekundarya sa lungsod ng Naga ang pag-regulate sa paggamit ng cellphone ng mga estudyante habang nasa klase, lalo na't kung wala umanong kaugnayan sa kanilang paksang pinag-aaralan. Ito ang nakasaad sa Naga City Ordinance 2024-089, an ordinance regulating the use of cellphone and similar electronic gadgets during class in public and private elementary secondary schools in Naga City. Ang kay City Councilor Lito Del Rosario ang author ng naturang ordinansa sa implementing rules and regulation ng ordinansa na gagawin naman ng DepEd malalaman kung paano ito ipapatupad ng mga paaralan. Suportado naman ang Parent Teachers Association sa lungsod, mga student leader at mismo ng DepEd. Nagkaroon pa ng memorandum of agreement signing ang LGU, DepEd at mga stakeholders upang matiyak na maipapatupad ito. Malaki umano ang epekto sa pag-aaral ng mga kabataan na naaagaw ang oras sa pagbabasa o pag-aaral sa mahabang oras din na ginugugol sa paghawak ng cellphone at gadgets sa bahay man o sa paaralan. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Lalaki timbog sa buy-bust operation sa Isabela. Naritong news scoop ni Ronald Domingo. Imatrehas ngayon ang isang lalaki matapos ang iginasang drug buy-bust operation sa Purok 7, Barangay Sensasyon, Santiago City, Isabela. Kinilala ang suspect na si alias JR, 32 years old, walang asawa, residente ng Purok 4, Barangay Wigan, Cordon, Isabela. Nakumpiska sa suspect ang 3 piraso na heat shield transfer plastic sachet na naglalaman ng ilang shabu, buy-bust money, cellphone at motorsiklo. Dinala ang suspect sa impilan ng Santiago City Police Station 4 para sa pulang dokumentasyon. Samantala, maharap si alias JR sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pag impilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. 105,000 na halaga ng shabu nasamsam sa Navotas. Naritong news scoop ni Beth Samson. Naka-aresto ang Navotas City Police Station ng isang drug suspect sa lungsod makala ng kinasang buy-bust operation ng Station Drugs Enforcement Unit ng NCPS. Sa ulat kay Navotas Police Chief Police Colonel Mario Cortez, alas 9:02 ng gabi nang maaresto ang suspect sa Langray Street, Barangay NBBS, Dagat-Dagatan, Navotas City sa isang buy-bust operation sa implementasyon ng sakleo o ang Simultaneous Anti-Criminality Law Enforcement Operation sa koordinasyon sa PDEA. Kinilala ni Colonel Cortez ang suspect na si alias JR Cuba, residente ng Navotas City. Nakumpiska naman sa buy-bust ang halagang 105,000 pesos na halaga ng shabu, makaraang makabili ang posher buyer ng droga sa suspect. Sinampanan ng kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect. Ako, si Metro Patrol Beth Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ready na ba kayo mga ka-Bingo Plus sa ating DWIZ Bingo Plus numero panalo? Meron kang chance manalo ng 1,000 pesos. 500 pesos kapag tama ang 5 combinations at another 500 pesos kapag meron kang Bingo Plus app. Simple lang manalo. Kailangan lang mga banga ng 5 letter and number combinations sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424. Kasama ng inyong pangalan / edad / address / 5 combinations of the day. At ang last combinations for today sa letrang G46 at O64. Pwede mo nang i-text ang 5 combinations na nakuha mo sa mga programa kanina umaga hanggang hapon dito sa DWIZ at malay mo, ikaw na ang manalo ng instant papremyo sa Bingo Plus numero panalo. Pag bingo sa saya, plus sa panalo. Kung nakalima ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 5 numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Anak ni Jano Gibbs na babae, engaged na sa kanyang girlfriend. At Ellen Adarna na starstruck sa ganda ni Christine Hermosa. Alamin sa iSpotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, engaged to be married na ang babaeng anak ni Jano Gibbs at Bing Loizaga na si Gabs Gibbs sa kanyang girlfriend. Ito ang proud na post ni Gabs sa kanyang social media account na mag-propose sa kanya ang kanyang girlfriend na si Marga Bermudez. Nangyari ang proposal noong Biyernes, August 16, habang nasa Thredbo Alpine Hotel sa Australia ang dalawa. Sa isang picture na ipinost ng mga ito sa kanilang social media account, makikita nakaluhod si Marga sa harap ni Gabs habang kinukunan sila ng picture at video. Sa nasabing picture, malalaman na masayang-masaya si Gabs sa proposal ng kanyang girlfriend dahil all smile ito. Sa caption, nakalagay dito ang mga katagang, "Prepare for the gayest wedding you will ever witness." Supportive parents naman sina Bing at Jano dahil present sila sa nasabing okasyon at maging ang isa nilang anak na si Eliza. Sa kanyang IG story, ipinokus pa ni Gabs ang kanyang engagement ring at nilagyan ng caption na, "She understood the assignment." Samantala, sa isa pang balitang showbiz, inamin ni Ellen Adarna na hindi niya inaasahan na may starstruck siya nang makita niya si Christine Hermosa for the first time. Inamin ito ni Ellen nang sabihin nito na pinanood niya ang makeup video ni Christine na nag-aanda para sa ilang Valentine's date ng mister nito na si Oyo Soto. Sa nasabing video, nagkomento dito si Ellen nang, "Ang ganda talaga eh." Sumagot naman dito si Christine nang, "Nyak, thank you." Sa isang live video naman na Q&A kay Ellen kung sino ang girl crush niya sa local at international actress, kung saan tahasang sinabi nito na si Christine Hermosa. Dito na sinabi ni Ellen na nakita niya raw sa personal si Christine kung saan hindi raw niya sure kung napansin siya nito nang duman ito sa harap niya habang nakaupo siya. Ayon pa kay Ellen, gandang-ganda na siya kay Christine kapag napapanood niya ito sa telebisyon, pero noong nakita niya raw ito ng first time ay talagang nagulat siya. Sobrang na-starstruck at na-insecure daw siya bigla dito. Aminado naman si Ellen na mataas ang standard niya pagdating sa kagandahan, pero nang makita niya raw si Christine ay napasabi na lamang daw siya sa kanyang sarili ng, "Hala, mas gwapa niya." Sa uli ay sinabi nito na, "You cannot argue because she's really beautiful." At iyan ang balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Kahalagahan ng pagbabantay sa healthcare workers kontra Mpox, binigyan diin ng isang kongresista. DWIZ News Feed. Top political leader sa bansa nagpulong kaugnay sa paghahanda sa 2025 midterm elections. DWIZ News Feed.
Komposisyon ng food basket na naging batayan sa datos ng 64 pesos food threshold dapat nang reviewin ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian. DWIZ News Feed. Linya ng LRT2 fully operational na ulit matapos masira ang kableng nagsusupply ng kuryente sa mga istasyon ng Katipunan at Santolan. DWIZ News Feed. Serye ng konsultasyon sa Calabarzon laban sa African Swine Fever na kompleto na ng Department of Agriculture. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng News Scoop. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Makulimlim na hapon, Pilipinas. Nagbabalik ang News Scoop sa oras na alas 4:42 ng hapon. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon mamaya at bukas. Pero sa mga nagtataka bakit bigla ang kumulimlim at bumagsak ang ulan dito sa Metro Manila, ito po ang dahilan. Naglabas ng thunderstorm advisory ang Pag-asa kaninang alas 4:05 ng hapon kung saan kasalukuyang nakakaapekto ang mabigat hanggang sa matitinding mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog at malalakas na hangin sa ilang bahagi ho ng Metro Manila, ilang bahagi ng Rizal, ilang bahagi ng Bulacan, ilang bahagi ng Pampanga, Zambales, gayon din ng Nueva Ecija. Samantala, inaasahan naman ang mga kahalintulad na kondisyon sa nalalabing bahagi ng Zambales, sa buong lalawigan ng Bataan, Cavite, Batangas, Laguna, nalalabing bahagi ng Quezon, nalalabing bahagi ng Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac at Pampanga sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Kaya sa mga lalabas po ng kanilang tahanan, magdala po ng inyong mga panangga sa ulan. Sa ating general forecast, nilabas ng Pag-asa kaninang alas 4 ng hapon, binabantayan pa rin nila ang isang low pressure area na nasa layong 1,170 kilometro, hilagang silangan ng dulong Hilagan Luzon o extreme northern Luzon. Ang nasabing LPA ay wala pong direktang epekto sa ating bansa sa mga oras na ito at maliit po ang tsansa na pumasok sa Philippine Area of Responsibility at maging ganap na bagyo sa susunod na 12 hanggang 24 na oras. Southwest monsoon naman o hanging habagat ang kasalukuyang nararanasan sa dulong Hilagang Luzon at kung makikita ninyo medyo namumulang cloud clusters sa may bahagi ng Central Luzon pupunta sa malapit na sa Metro Manila, sa Calabarzon area. Yan po ay dulot pa rin po ng tinatawag nating mga localized thunderstorms, mga biglaang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa mga piling bahagi ng ating bansa, partikular na dito sa Metro Manila. Samantala, silipin naman natin ang magiging kondisyon ng panahon, kasalukuyan thunderstorms na nakakaapekto sa Metro Manila. Pagsapit na nasa natin na cloudy conditions, medyo magiging banayad naman ang lagay ng panahon sa 28 degrees Celsius at inaasahan na bukas hanggang magiging lagay ng temperatura 27 hanggang 34 degrees Celsius. Isolated rains and thunderstorms pa rin ang inaasahan bukas sa Metro Manila. Sa Metro Cebu naman, fair weather conditions ang nararanasan sa mga oras na ito. 32 degrees Celsius ang temperatura. Pagsapit ng gabi, 29 degrees Celsius at 24% ang tsansa ng pag-ulan. At sa Metro Davao naman, mostly cloudy conditions. 31 degrees Celsius po ang current temperature sa nasabing lungsod. Asahan ng mga pag-ulan ngayong gabi at 28 degrees Celsius ang inaasang temperatura sa Metro Davao area. Lulubog po ang araw mamaya sa ganap na alas 6:16 ng gabi at muli itong sisikat bukas sa ganap na alas 5:43 ng umaga. So oras na 15 sandali bago mag alas 5 ng hapon, yan ang aking weather report whether you like it or not. Pagkatapos ng News Scoop, abangan ang Sulong na Bayan ni Loli Acosta sa radyo at online at ang News Watch Plus naman sa Aliw Channel 23. Ako po si Daro Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Kumakalat na impormasyon ukol sa bagong schedule ng number coding scheme, isang fake news. Ayon sa MMDA. DWIZ News Feed.
Mga celebrity at influencer na nag-e-endorso ng illegal na vape products binalaan ng BIR. DWIZ News Feed. Mga hindi nag-consolidate para sa PUV Modernization Program, hindi papayagang makapagrehistro muli ayon sa DOTR. DWIZ News Feed. China naghain ng diplomatic protest laban sa Pilipinas. DWIZ News Feed. International Space Agencies nagpakita ng suporta sa Philippine Space Agency. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. 10,000 doses ng bakuna kontra ASF dumating na sa bansa. DA, ilalarga na sa Batangas. Narito ang news scoop ni Angelo Bainio. Ilalarga na ng Department of Agriculture ngayong araw ang 10,000 doses na bakuna kontra African Swine Fever sa Batangas. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Dante Palabrica, ilalatag nila sa ilang bayan sa Batangas ang mga rules of engagement sa pagbabakuna. Alinsunod ito sa controlled vaccination ng FDA na kinakailangang sundin ng Department of Agriculture ang proseso. Kabilang sa mga bayan na apektado ng ASF ay ang Calatagan, Balayan, Lobo, San Jose at Quezon. Samantalang magsasagawa muna ang DA ng blood testing bago simula ng pagbabakuna kontra ASF. Paraan ito upang malaman kung aling mga baboy ang walang ASF at maaaring bakunahan upang makita kung magiging epektibo ba ang bakuna. At yan ang aking news scoop. Ako si Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Naghahanap ka ba ng mapagkakakitaan? Kahit nasa bahay ka lang, subukang kumita sa Pawn.app. Alamin ang diskarte sa raket. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang raket. Kumita ng pera sa pamamagitan ng iyong Wi-Fi. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng pwedeng mapagkakitaan? Kung mahilig kang gumamit ng internet sa iyong free time, subukan ang website na Pawns.app. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa racket. Sa website na Pawns.app, magkakaroon ka ng passive income sa pamamagitan ng pagkumpleto ng survey through referral at pag-share ng iyong internet connection. Take note lang na wala silang magiging access sa iyong personal data kaya safe ito. And the interesting part, pwede ito mapa Android, iPhone at PC basta make sure lang na naka-on ang iyong data o Wi-Fi. Para sa mga iba pang instructions, sundan mo lang ang tutorial guide na ibibigay sa iyo ng Pawns app. Ang posible mong kitain, $9.60 o 536.99 pesos per month at ang minimum payout ay nasa $5 o 279.68 pesos. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga 'di ba, hindi napupulot ang pera. Totoo nga bang ang kasabihang opposite do attract? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Umabot na sa 80% ng population ang naniniwala sa kasabihang opposite do attract. Pero, totoo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ayon kay Lauren Corsia, isang therapist na ang mga tao ay kadalasang na-attract sa kanilang opposite dahil sa mga katangiang kulang o hindi gaano kapansin-pansin sa kanilang mga sarili. Kaya't para sa mga ito, naniniwala sila na nakakapag-build sila ng sense of balance. Ngunit, madalas may conflict dahil sa pagkakaiba. In short, disagreements at miscommunications ang nangyayari. Ngunit, salungat naman ito sa sinabi ng BetterHelp.com dahil anila, mas maraming nagtatagal na couple na may similarities with each other dahil mas naiintindihan nila ang bawat isa. Isinaad pa sa psychologisttoday.com na mas nagkakaroon ng better communication ang mga taong nagsishare ng similarities o common ground. Kaya naman ang kasabihan ay masasabi nating hindi totoo dahil ang opposite ay mas nakaka-attract ng mga bad behaviors rather than good ones. Narito ang step-by-step guide para makaiwas sa panganib na dulot ng volcanic smog o VOG sa DIY Do-It-Yourself. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do-It-Yourself.
Ayon sa Department of Health, maaaring magdulot ng malubhang epekto sa kalusugan ng isang tao ang volcanic smog o VAG, kung saan maaari rin itong magdulot ng iritasyon sa respiratory tract. Kaya narito ang ilang paraan upang ang iyong kalusugan ay maprotektahan. Una, iwasang lumabas para mabawasan ang exposure sa volcanic smog. Ikalawa, isara mo ang mga maaaring pasukan ng VAG, katulad na lamang ng mga pinto at bintana. Ikatlo, magsuot ng face mask kung kinakailangan mo talagang lumabas. Ayon sa DOH, mas makabubuti kung N95 ang klase ng mask na iyong gagamitin. Ikaapat, uminom ng maraming tubig upang maiwasan ang pagkairita ng iyong lalamunan. At ikalima, agad magpakonsulta sa doktor kapag nahirapang huminga o makaranas ng iba pang epekto ng volcanic smog. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Naku, panay overtime ka ba sa trabaho? Ang masakit hindi pala binabayaran ng employer mo ang OT mo. At ito ang twist, wala kang payslip kaya hindi mo na malalaman kung binabayaran ba o hindi. Naku, ipa-inspect mo na yan sa DOLE. Alamin sa NBI, naku, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Hindi binayaran ang overtime ng empleyado? Nako, bawal ito. Minsan o madalas, sosobra ka talaga sa oras ng trabaho. 8 oras lang dapat, pero nagiging 12 oras o higit pa dahil nga may utos pa sina bossing. Don't get me wrong, dapat may malasakit sa kumpanya at sa trabaho. Pero dapat sila rin. Give and take ika nga. Paano naman kung panay overtime ka sa trabaho pero ang masaklap, hindi pala binabayaran ang sobrang oras mo? Nako, labag yan sa Article 87 ng Labor Code of the Philippines. Ayon dito, ang lahat ng empleyado na nagtatrabaho ng lagpas 8 oras sa isang araw ay kailangang mabayaran ng karagdagang 25% sa kanyang daily wage. Kapag ang overtime naman ay ginawa sa special holiday o day off ng empleyado, dapat siyang bayaran ng karagdagang 30% sa kanyang arawang sweldo. Para sa mga employer na hindi sumusunod sa tamang labor standards, kahit ng Department of Labor and Employment ang mga empleyado na huwag mag-atubiling dumulog sa kanilang tanggapan upang maghain ng reklamo. Pwede rin silang pumunta sa pinakamalapit na DOLE office para ipa-inspect ang kumpanya na hindi nagbabayad ng overtime o hindi nagbibigay ng payslip. Kaya mga bossing, magbigay malasakit ka naman sa mga empleyado mo. Oras ang binibili mo sa kanila at hindi ang kanilang pagkatao. Huwag ka ring unfair boss. Kapag late kaltas, kapag overtime TY lang, pwede bang i-deposito sa bangko yon? Huwag kang pasaway para di ka masabihan ng, nako, bawal ito. Gymnast Levy Ruvivar inaming nasaktan ang hindi maimbita sa parada ng Philippine Olympic Athletes. Naritong Sports News. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagpahayag ng pagkadismaya si Filipina gymnast Levy Jung Ruivivar sa umano'y miscommunication na nangyari sa pagitan niya at ng head ng NSA na naging dahilan ng kanyang absence sa parade at dinner na idinaos sa Malacanang. Naglabas si Levy ng pahayag sa kanyang Instagram account kung saan ibinahagi niya na narinig niya sa isang Olympic delegation ng ating bansa na may event na magaganap kung saan makikipagkita ang mga atleta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagpadala ng mensahe si Levy noong Agosto 7 sa kanilang NSA head. Ngunit nasagot ang kanyang mensahe noong sumunod na araw at sinabing ang event ay para lamang sa mga Olympic medalist. Sinubukang kumpirmahin ito ni Levy ngunit wala na siyang nakuhang sagot. Ani ni Ruivivar, nasaktan siya dahil sa nangyaring miscommunication at nasabi niyang isa sanang magandang oportunidad ito na mag-celebrate sa tagumpay ng ating bansa sa nagdaang Olympics. Hindi rin nakasama ang kanyang mga kapwa gymnasts na sina Alea Finnegan at Emma Malabuyo dahil sa kanilang magkakaibang commitments at miscommunication sa schedule. At yan ang Sports News. Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Geneva Cruz muling bumalik sa pag-aaral at dance group na pambato ng Pilipinas sa World Hip Hop Championship sa Amerika tinanghal na champion. Naritong eye-spotted report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, age is just a number. Ito ang gustong patunayan ng Geneva Cruz matapos na bumalik itong muli sa kanyang pag-aaral. Sa edad na 48 years old, ipinakita ng singer na hindi pa huli ang lahat para maabot ang pangarap
at ito ay ang pagkakaroon ng college degree. Nalaman ang pagbabalik sa eskwela ni Geneva nang i-post nito sa kanyang Instagram account ang mga picture kung saan makikita naka-uniform siya. Sa kanyang caption, sinabi nito na may ibang plano ang buhay sa kanya at iyon ay ang pagiging nanay muna. Wala naman umano siyang pinagsisisihan dahil mayroon siyang napakagwapong anak. Ngunit ang pagkakaroon niya raw ng 10 taong gulang na anak na babae ang nagbigay sa kanya ng motivation na kailangan niya para tapusin niya ang kanyang pag-aaral. Naniniwala umano siya na kailangan siya mag-set ng example sa kanyang mga anak kaya kailangan niyang paglaanan ng oras para ituloy ang kanyang pag-aaral. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, history has been made. Ito ang mababasa sa Facebook page ng dance group na A-Kids, ang naging representative ng Pilipinas sa katatapos lamang na World Hip Hop International Dance Championship. Ito'y matapos sa tanghaling champion ang grupo sa varsity division ng nasabing dance contest na nilahaukan ng libu-libong dance enthusiasts mula sa halos lahat ng bansa sa buong mundo. Naging history nga ang pagkakapanalo ng A-Kids ng gold dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon para sa isang dance group mula sa Pilipinas na maging champion sa varsity division. Ayon sa grupo, hindi naging madali ang pagiging champion nila sa nasabing division dahil mga pinakamagagaling na dance group ang ipinadala ng mga bansang sumali kaya't para silang sumuot sa butas ng karayom bago na ibulsa ang kampyonato. Sa unang salang ng grupo, pumanglima lamang ito mula sa 55 dance group na sumali habang pumangalawa ang mga ito sa semis sa ilalim ng koponan mula sa Korea. Ngunit pagdating sa finals ay itinodo na ng A-Kids ang kanilang galing at ang resulta, isang karangalan para sa bansang Pilipinas ang iniuwi ng mga ito ng kanilang sungkitin ang kampyonato. Samantala sa JV Mega Crew Division, nakuha ng grupo ang bronze medal habang ikalimang pwesto naman ang nakuha ng Mega Crew team mula sa 55 dance group na naglaban-laban. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama for today. Magsikap ka para sa sarili mong pangarap, hindi magsikap para sa pangarap ng iba. Bato-bato sa langit ang tamaan, awit. Tuloy lang ang panonood, pakikinig sa mga balitang tuloy-tuloy lang nangyayari. Tutukan ng DWIZ News, DWIZ News FM Regional at manood ng live sa Aliw Channel 23. Mag-like at subscribe sa lahat ng mga DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube, DWIZ News app at news website, DWIZ TikTok at DWIZX account. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.